What's up guys? Welcome na naman po sa ating panibagong adventure. Nandito kami sa aming bagong spot pero di muna namin sasabihin ang pangalan, mga legend lang nakakaalam dito. Napakaganda ng design ng dike guys, pati na yung hagdanan pero matagal na itong inabandona at kaunti lang mga bahay dito. Halos magkasinlaki yung mga maliliit na bato na nasa semento kaya napakagandang tingnan pero masakit sa paa kapag wala kang tsinelas. Magandang gabi sa inyong lahat. Pagdadayat ko na ngayon. Hindi muna namin sasabihin ang pangalan ng spot na to guys. Secret lang muna. Sama natin ngayon si Lalit, Manang Lalix, si Marino, si Gasoy guys, at si Jongjong. Hanggang 5 guys. Ready na ang lahat guys, tara na, let's dive! So guys, bago tayo magpatuloy ay shoutout break na naman po tayo. Shoutout natin mga nag-comment sa ating latest video, pati na yung mga comments na ngayon lang natin nabasa. Shoutout kay Rodel Kumahig Sabi from Tuburan, Cebu pa yan guys. Dive safe always bro at God bless. Shoutout kay Jeffrey Kalunsang from Tukuran, Zamboanga del Sur pa yan guys. Dive safe always bro at God bless. Shoutout kay Rolly Dagok, Kira Riray at sa buong Camiguinday Dive Spiros. Dive safe always bro at God bless. Shoutout kay Batan Spiro from Bohol pa yan guys. Dive safe always bro at God bless. Shoutout kay Early 7 Strike Land Never Broke. Dive safe always bro at God bless. So guys, sa gustong magpa-shoutout ay mag-comment lang kayo sa ating latest video at matik shoutout natin kayo sa susunod na episode. Kaya ano pang hinihintay nyo? Comment na. Ito yung unang isda natin guys, dalagang bukid. Kadalasan sa mga spot ay may mga dalagang bukid na good size at season nila ngayon. Medyo kulang pa sa size ang isang to pero pwede na rin, di tayo mapili ngayon dahil kantilado pala sa spot na to at napakalalim na sa bandang gunahan. Makitid lang ang parteng mababaw at ayan si Marino nakatusok ng pusit. Buti na lang ay nakakita tayo ng Emperor dito sa buhanginan kaya tinusok na agad natin. May tinutusok na isda si Jongjong pero nakawala ito. Habang si Manong Lalot naman ay may tinutusok na pugat at may danggit pa sa tabi kaya tinusok na natin ang danggit. Yun ang pugat guys at ito naman ang danggit, maliit pa pala. Binalikan ni Manong Lalot ang pugat at napagtanto niya na bagong silang lang pala ito. Good size na dalagang bukid na ito guys. Marami tayong natusok na dalagang bukid pero ilan lang yung nabidyo natin. May natusok din tayong pusit. Marami ang pusit dito pero maiilap. Ito yung sa bandang unahan guys. Nakakatakot talaga kapag first time mo pa rito. Sabi nila may kuweba daw sa bandang to. Pabalik na lang kami dahil medyo malayo na rin kami kung saan kami nag-umpisa. Ayan si Jongjong may tinutusok na naman at nasalubong natin si Desoy na may napakalaking pugita. Halos magkapantay lang hanggang sa dulo ng paa ni Desoy. Tingnan nyo guys, parang paakyat yung mga bato na para kang nasa gilid ng bundok. Kantel ang tawag dito sa amin. Kailangan mo pang sumisid patungo sa ilalim para makakita ng malalaking isda. Pero dito lang muna tayo sa tabi dahil first time pa natin at natatakot pa tayo. Baka hindi natin kayanin, kailangan kabisaduhin muna natin ang lugar para di tayo malagay sa peligro. Nakatakas ang dalagang bukid na ito at pumunta sa kantel kaya hindi na natin sinundan. Nakabalik na kami guys at nanusok muna tayo ng mga maliliit na trevally o samin ang tawag dito sa amin.
Marami sila dito sa mababaw kaya hanap muna tayo ng pangdagdag dahil kaunti pa lang mga isda natin. At isama na rin natin itong bugaong. Ayan na naman si Jongjong, may sinusungkit sa ilalim. At may natusok na naman si Marino. Tatlong sa amin ang magkakasama guys pero wala tayong natusok maski isa man lang. At ito yung mga huli namin guys, ipinamigay pala ni Dasoy ang kanyang pugita kaya isang tentacle o galamay na lang ang naiwan sa kanya kasama yung ulo. Malakas pa yung dugo ng kamay niya dahil natusok siya ng stingray sa kanyang kamay. At ayan guys, nabigyan pa tayo ng isang galamite, 150 to 200 pesos pala ang benta dito sa amin kapag luto na. Okay lang daw kahit isa na lang ang naiwan sa kanya, ang importante ay makakatikim ang lahat at ayan ang share ni Marino. Mayroon din siyang good size na emperor. Ito naman yung natusok natin guys, kaunti lang pero mamahalin naman at masarap sa bawin. Meron pang extra galamay, hehe. Kay Manong Lalot naman, may good size na isang uri ng tuna. Iwan ko kung ito ba yung tinatawag nila na tulingan, bihira lang ito makikita sa mababaw. Kay Jongjong naman may maraming Dragon Balls, suki na talaga niya ito, may maliit na tuna din siya, pero mas maliit kaysa kay Manong Lalot. Yan lang mga huli namin guys, not bad para sa first timer na nakakatakot sa spot. Salamat at sinamahan nyo na naman kami hanggang sa dulo ng ating adventure. Sana ay nag-enjoy kayo sa panonood. Sa pangalan ng Pandan Spearos, kami po ay taos pusong nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta. Paki-react, comment at share na rin po para mas marami pa tayong maabot at magawa ng mga videos. Hanggang sa muli, paalam.